paglalat sa gawain ng Panginoon. Hallelujah! Awit na si Diyos na masiglang awitin, nahanap ang puso. Praise God. Isang pa, puri natin para ang Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Praise God! Glory to Jesus! We worship you, Lord, and we honor and praise. Hallelujah! Praise the Lord! Awit na ang Panginoon! Hallelujah! Glory to God! Pagpapuri sa iyo, aking tungkol sa pag-ibig mo. Dahil at lupa sa iyong pagpapag. O Diyos, purihin ka. Dakila ka talaga. Isa pa, akong gawin. Akong awit ang papuri sa iyo. Aking tungkol sa pag-ibig mo. Dahil at lupa sa iyong pagpapag. Diyos, purihin ka, dakila ka talaga. Ikaw ang hinahanap, ikaw ang hinahanap ko. Sa buhay kong ito, sinakahay di mapagpit o buwing. Sumasamba sa iyo, sagad-sagaran lang. Hinahanap ko ay nanaganap ako. Isa pa, ang hinahanap ko Panginoon, akong bagay ng pagpuli sa Diyos. Hallelujah! Glory to God! Ako mawin ang papuri sa iyo. Aking tungkol sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa iyo sasamba. O Diyos, purihin ka. Dakila ka talaga. Hinahanap ko, ikaw hinahanap ko. Sa buhay kong ito, wala ka ay di makulit o tuwing. Sumasamba sa iyo, sagad-sagaran lang. Hinahanap ko ay nalaganap na ikaw ang hinahanap ko. Sa buhay kong ito, wala ka ay di makulit o tuwing. Sumasamba sa iyo, sagad-sagaran lang. Kasiyahan ko ay nalaganap na ikaw ang hinahanap ko. Sa buhay kong ito, wala ka ay di makulit o tuwing. Sumasamba sa iyo, sagad-sagaran lang. Kasiyahan ko ay nalaganap ako. Awit na ng Panginoon, kapal sa presensya. Glory to God! Sarap pa rin sa iyo.
sa'yo. Mahal ang Panginoon sa maghari ka, O Diyos, sa aking buhay. Tapos ang buhay ko ay pag-uwi mo, upang maging ganap ang kalooban mo. Buhay na iyan sa'yo, mahal na Jesus. Maghari ka, O Diyos, maghari ka, Jesus. O Panginoon, alala sa'yo, maghari Naritas ako, maghari ka, O Diyos. Hari ka sa buhay ko. Sa Panginoon natin ang Panginoon. Hallelujah.
announcement. Meron pa tayong worship schedule araw-araw from Monday hanggang Sunday. 7 a.m. to 9 a.m. ng umaga sa ating morning prayer. At ang ating Sunday school 9 a.m. ng umaga at 10 a.m. naman ang ating morning worship. At meron po tayong evening worship din ng linggo, ang ating evening service at ang ating midweek service natin every Wednesday, 6:30 p.m. Manalangin natin ng ating bansa, ang ating Pangulo, President Ferdinand Marcos Jr., mga government officials. Isama din natin ang bayan ng Antipolo, ang bansang Pilipinas, ang paghayag ng salita ng Panginoon sa mga tao hindi pa nakilala sa salita ng Diyos. Pag-pray din natin ating mga leaders, Pastor Greg Mitchell, Pastor Jessica, Pastor Joe Campbell, sa ating natin national leader, Pastor Gwen Isipita, at pati na rin ang ating mga international leader, Pastor Howard Warner, Pastor Tom Pei, Pastor Richard Luby, pati na rin ang ating mga regional leaders, Pastor Frank Ventura, Pastor Naro Ucar, Pastor Erwin Herente, Pastor Charlie Arias, Pastor Yel Fidel, pati na rin ang ating mother church, Pastor Nico Herrera. Sama din natin yung mga paglaang payload churches, Pastor Gerson Valbuena, Pastor Noel Torres, Pastor Richard Isay, Pastor Vincent Saler, Pastor Marzo Llano, Pastor Don Canyosa, Pastor Junrey Luchaya, Pastor Samuel Cole, Brother Gibson Gaygon, Brother Noel Abata, Pastor Larry Lumaya, Pastor Melvin David, Pastor Jonathan Charis, Pastor Jess Pancho, pati na rin ang mga churches all over the world, Abu Dhabi, Cambodia, Taiwan, Japan, Indonesia, ating mga kapatid sa Vietnam, patuloy natin silang panalangin, pagpapalad niya ay Panginoon, kaligtasan nila ang mga likod ng Diyos sa bayan bago. Pag-pray din natin ang ating bayan ng Antipolo, ang ating pastor sa amin sa panalangin, pastor ng sa Lucena, kaya sa bayan, spiritual breakthrough, financial breakthrough, salvation and deliverance, soul locking, church lot building, at sarili ng sasakyan para sa gawain ng Panginoon. Sa mga panalangin din, ang mga healing request, prayer request, Sister Eva Garcia, Pastor San Pedro, Lino Rizal-Dulo, Pastor Tongping, at ilapla sa Panginoon ang ating mga mahal sa buhay. At kung meron mga karagdagan ngayon gabi, pag-pray natin sa Panginoon, magbibigay nila ng Diyos sa kanyang buhay. Pag-pray din natin ang ating mga activities, ang ating Christmas party dito sa ating Polo Church, December 21, impacting next year, March 21. At sa mga karagdagan pabalita, ang ating pastor ang mag-uulat. Praise the Lord. Hallelujah. Bago tayo lumako sa panalangin, sama tayo natin kapatid, Brother Eldar, at ako tayo manalangin sa pa. Purihin natin at palakpakan ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to Jesus. Praise in the kingdom of Christ. Glory, glory to God, our Savior, our healer, our baptizer, our provider. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Jesus. Lumalapit sa iyo, banal na trono, nagpapakupaw ang puso, Panginoon. Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, mga nabanggit sa natong laki ng Diyos. Tatagpuin mo po, Panginoon, God, ang kanilang mga panalangin, Panginoon, Lord. Dinadalangin po namin, Panginoon, God, ang aming bansa, Panginoon, Lord, mangilan ka, Panginoon, sa nangyayari sa aming bansa, Panginoon, God, sa government, Panginoon, mangipasok ka, Panginoon, God, ang matas sa lugar na yung Panginoon, Lord, dinadalangin po namin, Panginoon, ang mga international leader, national leader, Panginoon, God, katagpuin mo, Panginoon, kanilang pangangailangan, katagpuin mo ang kanilang iglesia, Panginoon, God, samahan mo po sila, Panginoon, dinadalangin din po namin, Panginoon, ang bayan ng Antipolo, Panginoon, patuloy kang magbangon, magligtas sa lugar nito, Panginoon, Lord, pagpalain mo din po, Panginoon, God, ang mga lingkod, Panginoon, sa lugar nito, Panginoon. Lord, dinadalangin din po namin, Panginoon, gabi nito, Panginoon, God, ministeryo ka, Panginoon, Lord, sa gabi nito, Panginoon, ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen, Lord. Amen. Hallelujah. Tayo po sa pangalan. At mga sa bawat sa kawin natin, Panginoon, ay deliver praise to the Lord God. Deliver praise the Lord. I deliver by His blood. I was bound by the chains of sin. I deliver praise the Lord. I deliver praise the Lord.
Okay, so matatapos lang ang ating practice ng mga activities. So, ayan. So, malapit na yung ating ano. Kailan nga yung sinabi na? December 21. Dapat, yan ang Christmas party natin. Dapat sponsor yan ng nasa Malaysia. Birthday ni Casey yan. Okay, hallelujah. Praise God. Okay, panalangin natin sa Panginoon. Amen. Pagpalain ng Diyos ang kanyang nawain. Ang Panginoon ang makakaluluwa. Ipanalangin natin ito sa ating Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay. Hallelujah. Kailan nagpasimula ang ano? Simbang gabi? Kailan nagpapasimula? 16. Samantalang tayo, ang tagal na nagpasimula ng simbang gabi natin. Hindi tayo nawawala ng simbang gabi. Okay. Okay, dahil lalako sa kapito ng pananalapit, dahil bahagi ito gawain ng ating Panginoon. Praise God. Alam niyo kung bakit ang tao ay nagbibigay? Alam niyo, marami ng mga pastor ang aking pagmakasdan sa lupa naman na halos kulang-kulang 4 taon. Ang inyo pong lingkod ay naligtas ay 1983 or 1983 or ako po'y makakilala sa Panginoon at ako po ngayon ay 56 na. Ilang taon na? Ang dami ko na narinig na pangangaral o hamon patungkol sa pagbibigay. Ay, nakakapangalan na. Kung ano-ano na ang ginagamit ng mga plastic, ginamit ang butiki, kaya daw ang butiki nakakatagal sa taas dahil nakakuha ang alat. Kaya pag daw ang butiki itinigong niya ang alat, babagsak siya sa kahirapan. Ang dami. Meron gumagamit ng vaccine, si Manny Pacquiao ginagamit. Hindi daw pwede sa boksingero ang puro tanggap ng tanggap. Kailangan magbibigay ka rin ng isang tsak, isang sumpto, hindi daw ko. Alam mo, hindi ka magiging champion, so tinutukoy na doon, hindi po pwedeng puro kang tanggap ng tanggap at ayaw mong magbigay. Ayan ang binabanggit kaya ang dami na. Ako, nagamit ko yung tilapia. Diba? Ang dami nang ginagamit. Pero alam nyo ba, ang isang nais kong idagdag dito kung bakit kailangan ng tao yung magbigay. Ang pagbibigay ko ay gawain ng mga pantas. Pasko na. May pantas na. Diba? Ano yung ginawa ng mga pantas? Ano yung ginawa ng mga pantas? Nagbigay sila ng handog sa Panginoon. Kaya ang pagbibigay ko ay gawain ng mga pantas. So yung ayaw ng pagbibigay, gusto ko tanggap, baliktarin mo lang yun. Kung nakuha niyo ba yung ibig sabihin? At ako'y naniniwala lahat tayo dito yung makatas. Dahil narito tayo sa gawain ng ating Panginoon. Kaya hindi dapat question, hindi dapat gawin maging isang malaking katanungan sa tao. Huwag may gawin. Hindi dapat. Dahil yan ay gawain ng pantas. Ang pagbibigay. So, kung walang kapantasan, walang pagbibigay. So, lilikom tayo ngayon ng pananalapi para sa gawain ng aming Panginoon. Tawagan ko siya
Ronel para tayo pangunahan dito sa sila. Hallelujah. Tayo ay manalangin sa Panginoon at tila tapat na Diyos na nangyitan ng langit at ng lupa. Salamat po Panginoon sa iyong kabutihan at sa iyong biyaya. Pagpalain mo ang iyong mga anak na ilang Diyos. Maraming po salamat Panginoon sa iyong kabutihan ng God o sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Gawin natin ang Panginoon. Alam tayo ngayon sa salita ng ating Panginoon. Okay. Okay, sa inyong pong mga Biblia, Matthew chapter 2, nakakaalam na. Alam niyo sa isa sa pinakatilos ngayon sa Senado ay si Senator Lito Lapid. Alam mo bakit? Sapagkat hindi daw nagsasalita. Laging tahimik. Kaya nga, inano ni Juan inano ni asawa ni Maluhas, si Corina Sanchez. Senador pa rin pala yan hanggang ngayon. Hindi ko akalain na senador pa pala yan hanggang ngayon. Hindi na sila sasalita. Kasi alam natin sa Senado, ang dami nagpo-voice out, nagpapakita ang bilas, lalo na doon sa floodway, control, tama, floodway control. So, ando laging present si flood control dapat ako. So, napapansin si Lito Lapid ay wala siya, hindi siya nakakasali, lagi siya nakakasali. Pero present lagi siya. Kaya si binabatikos lagi. Ang pagkandaan lang ni Lito Lapid, inamin niya sa akin. Inaamin ko naman kasi in-interview siya, meron siya sinabi sa kanya, hindi ka ba nasasaktan? Sabi niya, nasasaktan, tao lang ako eh. Sabi niya, nasasaktan, tao lang ako eh. Mula pa naman, wala pa ng bata ako, wala nang ginawa ko na, marami ko na naranasan ng pag-iinsulto, paghamak sa mga tao. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil until now, hanggang ngayon narito pa rin ako. Ito pa rin ang kapalaran ko. Hindi naman ako pwede sumali sa kanila dahil sa totoo lang naman talaga. Hindi ako marunong mag-English. Yan ang sinabi niya. Hindi ako makapag-aral eh. Kaya lang, ang Diyos na nagtagala sa akin at lagi akong hanggang ngayon, lagi akong narito. Totoo lang, maganda yung sinabi niya. Mas maganda yung magpakababa ka. Hinahanap ko nga kami na eh. Kasi nabasa ko yung doon. Nababaw nag-aano ka basta. Ang sabi ko, pinabasa ko dito na ano kasi pwede ko makuha. Binabalikan ko na.
Ang sabi ko sa nabasa ko, ang sabi ko, ang pagkahimik ay isang kalimutan. Sabi ko, kuma naman. Hindi nila nauunawaan. Ano naman pala yun? Ang pagkahimik ay isang pag-aangkin ng kalimutan. Kasi ang akala nila, pagiging marunong yung madaldal ka eh. Yung marami ng pinapakita nila pag madaldal ka. Kasi ibig sabihin, marami kang alam. Sa mga issue, sa mga kaya pag tahimik ka, kaya binabatikos nila sa tingnan ko nila sa Facebook, parang ka naman. Kasi yung asawa niya, wala na, hindi na makapasok sa tinatro. Simpat rokas. Hallelujah. Okay, kung bakit ko nabanggit yun, hindi ako makilito-lapit. Pero pinanood ko yung Guerrero. Kaya ko sinabi yun, namumulsa kasi ako sa paksalang the value of being wise. Ang kahalagahan ng pagiging matalino. Ang pagiging matalino ba nakikita pag ikaw ay marami kang salita? Pag ikaw ay mananal? Sa aklat nga ng Kawikaan, may mababasa ka na sabi doon, ang mamang pag tumatahimik ay itinuturi ng Diyos. Totoo yun. At ang mga pantas kasi, bihirang magbunga ang bibig sa totoo lang. Pero yung mga madadaga, yung mga madadalitan, yan ang walang alam. Sa totoo lang. Okay, Matthew chapter 2, verse 1 hanggang 2. Ito lang ang ating babasahin sa Bible. Dahil ngayon ay 14 na, December 14 na. Hallelujah. 7 days na lang, Pasko na. Hindi, Christmas party na. 7 days na wala ako si Casey. Namimiss ko kasi si Casey. I miss you, Casey. Sabi niya kasi, ang tatay kong nagka-countdown. Kasi lagi kong binasabi, Casey, 15 days na lang. Totoo lang talaga namimiss ko ang aking mga anak. The value of being wise. Matthew chapter 2, beginning verse 1 hanggang 2. Nang ipanganak na si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa mga kaarawan ng haring si Herodes, narito ang mga pangkas na lalaki na sinating sa Jerusalem. Mula sa silanganan na nagsisipagsabi, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo, sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya ay sambahin. Hallelujah. May sabi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Sabi rito yung pantas, walang sinabing pangalan. Hindi sinabing si Melchor, si Baltasar, si Gaspar. At walang sinabi na tatlo sila. May binanggit ba na tatlo? Ang iba na si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kaarawan ng hari si Herodes, narito ang mga pantas na lalaki. Walang sinabing tatlo. Kaya lang sinasabi ng ilang religion na tatlo, ibinabase nila doon sa regalo. Dahil yung regalo ay tatlo. Ano yung tatlong regalo? Ha? Gold. Silver, silver. Yun. Kamangyan, pinto, at mira. Yung kamangyan kasi, sumisipulo yun doon sa doon sa paghahandog. Dinagamit yun sa paghahandog yung kamangyan. Kaya yun ay, yung regalo na yun, nagre-represent yun ang personality ng Panginoon. Siya'y naging tao dahil siya'y nakatakdang maging alay o hando-hando. Kaya yung mira, yun ay pakimbal sa mo. Kaya yung regalo na yun, ay talagang tumutukoy sa personality ng Panginoon. Pakimbal sa mo yung mira, yun ay pangpangandinig.
at dinadaan yung bagong balsamo sa katawan ng tao, pag yung balsamo. Yung gold, yung isa ng pinakamahalaga na personality ng kami. Ang gold kasi ay hindi kumukupas. Ang gold ay hindi na kumukupas, hindi naka-pay, hindi nananatili, eternal ang gold. Yan ang simbolo nun. Kaya yung gold, kung sumisimbolo yun sa pagka-Diyos ni Kristo. Ang pag-ibig niya ay hindi nawawala. Ang personality niya, yung pag-i-exist niya, hindi nawawala. Ay hindi papayag yan ng mga ayunsin. Kasi paniwala nila si Kristo ay na. Pero yung handog ay nagpapakita na siya Diyos na hindi sa gold. Na inirigalo sa kanya. Tayo ay manalangin, dakila tapat na Diyos. Marami pong salamat sa iyong kabutihan. Pagpalain mo ang iyong salita sa oras na ito, O God. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Una na, bigyan ng pansin, ang karunungan ay pinipili. Ang karunungan ay pinipili. Eh, hindi agad natin masasabi, nagtabi yung anak ko. Dahil sa kanyang mga sagot. Yung bata, katulad ni Eli, dami niya. Ano ang sabi ng aso? Hindi sa ganun nakikita ang karunungan ay pinipili. Hindi doon nakikita ang karunungan. Katulad nito si Jacob. Naandun niya sa mga lola niya. Kasi ni Tim. Kaya kung dumating na tinalubong ni Mama, initis ni Papa, wala ba naman nag-lose ko ang aking apo? Kumanat ang English Lola. Did you miss me? Yung salita ni Lola. Did you miss me? Sumagot si Jacob. Oh yeah. Tuwag-tuwa. Oh yeah. Kaya alam, pagdali ko ni Mama, oh no. Hindi na wait after. Pag bibigyan mo ng pansin, hindi ko na-recognize ang karunungan. Ang karunungan po yung pinipili. Huwag po natin kalilimutan. Kaya katulad na sinabi ko, hindi mo agad masasabi na isang bata ay marunong. Pero una, hindi pa niya na ako nararanasang pumili. Okay. Kaya, ang sabi ng isang quotation, wisdom is never accidental. Hindi na aksidente yan. Okay, ang talino mo. Buti na lang, napunta ka nagkaroon ka ng katalinuhan. Hindi po yan accidental o accidentally. Isa pa sabi ng quotation, sabi rito, you have to seek wisdom before you can speak wisdom. Sabi naniniwala sa malaking katotohanan. Bago ka makapagsalita ng mga karunungan, kinakailangan muna na hanapin mo o maghanap ka. I-research mo muna. Kaya si Pastor Rico, sabi ko na, sabi ko, active talaga si Pastor Rico. Hindi na siya fluent sa English, kundi siya sa kultura ng ibang bansa ng Amerika. Nag-research siya sa mga bawat bansa-bansa, yung kultura nila. Kasi nabanggit ni Pastor Rick Warren yung salitang nagkaroon din daw siya ng pelikula, sama siya sa Bollywood. Tapos sinabi niya, sino Bollywood? Pastor Rick, sinabi na yun sa Indian. Kasi nga, kung meron mang Hollywood, meron din Bollywood. Pero sabi ko, talaga, active siya sa nag-research siya. Kasi maraming beses ko na napapakinggan na yung mga kultura, yung mga salawikain ng mga nasa Amerika, yung mga idioms nila. At sabi ko, alam niya yung nakikita. Kaya sa pag-interpret siya Kasi bigyan yung gano'n. Pwede ka mag-interpret. Pero yung Pastor Leonid niya ako. Yung Pastor Leonid mo tatanong. Lawyer yun. Pastor Leonid niya ako. Paano ginagawa niya? Kasi nga, meron mga kultura at tradition sa ibang bansa. Pag hindi ka talaga tumira doon, kalimitan, hindi mo malalaman yun. Nakatala si Pastor Rico, hindi naman siya tumira doon.
Pero bakit alam mo yung mga idiomatic expression ng mga ng Amerika at yung mga kultura nila, yung mga lugar nila, isa lang ibig sabihin nun, nag-research siya. Kasi kailangan na yun dahil nag-research sila. Kasi minsan ang mga evangelist natin nagsasalita sila na about sa kultura nila. Kaya pag hindi mo alam nila, makakaya diba? Ano sasabihin mo lang yun? Sorry. Sasabihin. Kaya ano na sabi dito, you have to seek wisdom before you can speak wisdom. Sa pasabi ng quotation, to attain knowledge and things every day. To attain knowledge, add things every day. To attain wisdom, remove every day. Ang ganda na. Totoo naman yun eh. Kapag kung gusto mo na ikaw ay magtaglay ng karunungan, magdagdag ka ng mga bagay araw-araw. Ang kaalaman. Kung gusto mo naman na magtaglay ka ng karunungan, remove every day. Kailangan kang mag-alis. Meron ka dapat alisin sa buhay mo. Ito pa sabi ng isang quotation, ignorance is your disease, knowledge must be your cure. Kaya doon na lang manapagpunayan na ang gamang mga balay isang sakit. Ito na sabi niya, ignorance is your disease, knowledge must be your cure. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 6, Gayunman, ang nagsasalita kami ng karunungan sa mga may gulang, bagamat hindi ng karunungan ng sanlibutan ito o ng may kapangyarihan sa sanlibutan ito, na ang mga ito'y nanaupuwi sa wala. Amen. Ang tunay po na karunungan ay iyong mayroong kang kamalayan sa nagaganap. Yan, alam mo yung nagaganap, yung nangyayari ngayon sa paligid. Yun ay makikita natin dito sa ating teksto. Sabi dito sa Matthew chapter 2 verse 2, saan naroon ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo sapagkat aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito kami upang siya isambahin. Kaya kalimitan nga na sinasabi ko, ang karong pantas nakikita yan sa kanyang nakita. Ano mainit kung binabanggit? Sino ang hinahanap? Sa araw-araw, sino ang iyong hinahanap? Pag ang hinahanap mo sa araw-araw ay yung mga walang value na tao, yun ay nagpapakita. Wala kang karunungan. Kaya ang karunungan ng tao ay nakikilala sa kanyang hinahanap. Kaya ngayon sabi dito, ang karunungan ay pinipili. Hindi yan inborn. Hindi yan inborn. Ang karunungan ay pinipili. Kaya ang tao ay nakikilala ang karunungan sa kanyang mga pinipili at sa kanyang hinahanap. Ang pinaniniwala, tinawag ang mga taong ito ng mga pantas dahil sa kanilang hinahanap. Kaya nga, malimit ko binabanggit pag ganitong buwan, magpapasko, nasasabi ko, ang tunay na mga pantas, hindi hinahanap ay ang ninong at ninang. Ang tunay na pantas, ang hinahanap ay gawain ng Diyos. Yan ang totoo, no? Isa pang bagay, ang karunungan ay mayroong lugar na kinalalagyan. Kaya hinahanap, alam ng mga pantas na mayroong lugar kung nasaan yung papantasan. Kaya mayroong lugar. At sa tingin ninyo, saan lumakikita ang karunungan? Saan lumakikita ang karunungan? Liban dito, saan natin makikita ang karunungan? Sino naniniwala na ito ay pinagkadluan, igiban,
ng karunungan. Ang sabi ni Gia kaninang umaga ay tinuro niya, sabi niya, ang church, ang gawain ng Diyos ay lugar na kasusumpungan mo ng kalooban ng Diyos. Hindi lang kalooban ng Diyos na susumpungan dito. Karunungan ay dito ng gagaling. Meron pong lugar. At ang karunungan, kaya salamat na lang si Jesus, hindi siya isinilang ay sa pinakamagandang palasyo. Hindi siya isinilang sa isang mamahaling hospital. Hindi siya isinilang sa isang sosyal at napakagandang tahanan. Siya isinilang sa isang mababang lugar. Pindiyan na sabsaban eh. Ibig sabihin, nandun yung mga tayo ng aso, pusa. Yun nga sa amin, sa bahay ng napin. At umalis kami doon sa napin dahil ang baho. Hanggang ngayon, sinusundan tayo ng baho. Ng tayo ng aso. Kasi kami tayo nila, ang dami siguro kailangan ng aso. Sumisingaw ang baho. Kaya sabi ko, dapat ipaawulin nyo na yun para hindi pumasok ng ano dito. Hindi nyo mag-enjoy ang buhay nyo dito, lalo na wala kayong tubig. Baho talaga. Kaya kami na, isip ang kumisa na ang bitahan. Sabi ko na, sa kapit-bahay, pinapakit ko na, pagdating ko nung natin, ang baho eh. Ako tumataas sa likod, kaiinit ko na ang baho, natin ko, nagwawalis na ng narinig na ako nagwawalis. Proverbs chapter 23, verse 23, bumili ka ng katotohanan at huwag mong ipagbili. Oo, karunungan at tuturo at pagkunawa. Kaya ang karunungan, mayroon talagang lugar na kinalalagyan. At kung ikaw ay pantas, hahanapin mo yun. Kaya nasabi ko, salamat na lang, si Jesus ay sinilang sa sapsapan. Dahil kung hindi paniniwalaan ang lugar na ito'y pinanggagalingan ng karunungan. Sasabihin nila ang karunungan ay nasa kaharian. Amen? Pero salamat na lang si Jesus ay isinilang sa isang sapsapan. Colossians sa chapter 2 verse 3 na siyang pinatatamuhan ng lahat ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman na tinutukoy niya ni si Jesus. Job chapter 28 verse 12, ngunit saan masusumpungan ng karunungan at saan naroon ang dako ng pagkaunawa. So, pag gano'n ang pangungusap, ibig sabihin, meron talaga lugar ang karunungan. Saan mo makikita ang karunungan? Ha? Saan mo makikita? Doon sa sabungan? Dahil hindi ano yun na, malimit ko na mabanggit sa yung sabungan, pero hindi ibig sabihin, ikaw pinutukoy ko doon. Pinabanggit ko lang kasi yun, kasi ano yan eh, realidad yan eh, ang dami. Maya-maya ang bumupunta ang tao dyan. Lagi yung puno yan eh, lagi may revival yan eh. Kaya ka, alam ko naman pinagsisihan mo na yun. Sinabi ko tayo, baka mamaya eh. Sabi ba, sabihin mo, wala na nakita siya pasutubi yan. Praise God. Isa pang bagay, ang karunungan ay may sariling daan. Ang karunungan kailanman ay hindi pwedeng maawa sa karunungan ng sanlibutan. Kaya pupunang daan ang karunungan. Kaya kung hindi ka mo kaya humiwalay sa sanlibutan, napaka-imposible magkaklay ka ng karunungan. Bago mo muna masumpungan ng karunungan, humiwalay ka muna sa daan sa nilalakaran ng sanlibutan. Dahil ang karunungan kailanman hindi pwedeng maawa sa karunungan ng sanlibutan. Amos chapter 3 verse 3. Ano sabi doon? Pwede bang lumakad ang dalawang magkasama maliban na sila magkasundo? Ano ibig sabihin mo? Compromise niya. Isa pang bagay, hindi pwede makuha ang karunungan ng wala kang itatapon. Dapat natin maunawa. Naman natin kanina, di ba? Sabi, add things
kung gusto nyo ng knowledge, kung gusto nyo ng wisdom, ano sabi doon? Matuto ng mga tao. Ito sabi nung ating quotation na binasa kanina. Hindi ka po pwede makakuha ng karunungan nang wala kang itinatago. Hindi ka po pwede pumasok sa Cheria. Hindi nakapag-exam dahil kailangan ng 50,000. Wala kaming 50,000. Yan, ano muna siya, di ba? Ayun, nagtrabaho muna siya. Pero kita yung karunungan sa kanya. Binigyan daw siya ng, bigyan muna kita ng pansamantala, training ka muna. Ito po. O ito, ganito ha, pag kita kapasa sa training na ito, hindi ka pwede namin tatagin dito sa training. Kasi nasa medical, ano siya, naka-align siya sa medical knowledge. Kaya, ano siya doon, sabi ng doktora. Ito, ganito ang proseso nito ah. Tinuturo sa kanya ay sumingit siya. Bakit po ganyan ang proseso? Pwede po naman ganito gawin natin proseso ah. Ay, pwede pala yun. Sige, huwag ka mag-training. Kahit ka wala, libre ka pala sa computer. Natanggap na agad. Siya yung naging parang supervisor ko. Sa lugar na yan. So, na pa niya ibig ko sabihin? Kung wala kang pang-tuition, wala kang pambayad sa school, pwede makakaroon ng karunungan. Ako ano na ibig sabihin? Ang karunungan ay binabayaran, kaya magbabayad ka ng tricycle papunta rito para makakinggan mo ang karunungan na pinag-uusapan natin. Kaya kung hindi ka willing na magbayad, hindi ka talaga magtatanggay ng karunungan. Ako ba niya ibig sabihin? At nakikita ang karunungan, depende sa iyong itinatapon. Ibig sabihin. Depende sa iyong itinatapon. Ano yung itinatapon mo? Ano yung itinatapon mo? Pag ang itinatapon mo ay gawain ng Diyos, hindi mo masasabing karunungan at kang karunungan. Ang itapon mo ay ang mali, hindi ang gawain ng Diyos. Dahil pag gawain ng Diyos ang itinatapon mo, ipinapakita mo yan, wala ang tanggay mga karunungan. Amen po ba? Ang karunungan ng Diyos ay itinatapon ng sanlibutan, kaya huwag mong gagayahin yun. Kaya nga si Jesus ay ipinanganak ay sa sabsapan, walang nagpatuloy sa kanya. Basahin niyo yung kasalanan. Ayaw siyang patuloyin. Ano nga sabi ng aklat ng Juan? Ano sabi doon? Siya'y tinanggihan ng sariling kanya. Ang sabi ni Juan, siya'y hindi tinanggap ng sanlibutan na nilikha sa pamamagitan niya. Kaya ang sanlibutan ang itinatapon ay si Jesus, gawain ng Diyos. Isa pang bagay, ang karunungan ay nagtataglay ng halaga o ang karunungan nagtataglay ng halaga ay humakandong sa sabsaba na pinalalagyan ng sangkuro. Sabi roon, kaya masabi ko, depende sa hinahanap ng tao ang pagkakakinanda ng karunungan niya. Kung ano ang hinahanap niya. Kaya kung ang hinahanap natin ay yung tambay, illiterate, ibig sabihin, ganun ka rin. Sabi ng Amos at chapter 3, verse 3. Diba? Hindi daw magpupwede maglumakad sa 100 ang dalawa na hindi natakas. Para pababawin yun, naunawaan ang ibig sabihin mo sa akin kung sino ang kaibigan mo at sasabihin ko sa iyo kung sino ka. Pag ang lagi mong kasama ay mangmang, siguradong mangmang. Yun ang ibig sabihin nun.
Kaya ang paglabas ng mga pantas ay larawan ng karunungan nila. Bagamat silent ang Bible, hindi ipinakita kung ano ang pinagdaanan nila sa kanilang paglalakbay. Hindi mo kasi ganun kadali ang paglalakbay. Hindi katulad sa panahon natin, mag-aeroplano pa lang natin, kasi na kami nila. At i-share ko ang nilalakbay nila. Pero naman sila kung saan naroon ang sanggol na sila Jesus. Pagkawa na nasumitin ng pansin, ang karunungan tumatawag ng pansin ng Diyos. Lahat ng karunungan ay tumatawag ng pansin. Ngunit ang karunungan pinapansin ng sanlibutan at kinahalagaan ay ang patutunguhan ay kapahamakan. Yan ang totoo, no? Yun ang pinapansin na karunungan ng sanlibutan. Proverbs chapter 14 verse 12. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niya ay mga daan ng kamatayan. Sa kanilang paningin, matuwid ang kanilang dinalakaran, pero ang sabi ng Bible, ang dulo na ay kamatayan. 1 Corinthians chapter 3 verse 19, sapagkat ang karunungan ng sanglibutan ito'y kamangmangan sa Diyos, sapagkat nasusulat, hinuhuli niya ang marunong sa kanilang kagustuhan. Yun ang dapat natin maunawaan. Tingnan ninyo, yung mga nasa Senado, ano tingin niya sa mga nasa Senado? Yung sabi ni Lito Lapid, inaamin niya, kaya wala siyang sarili, wala daw siyang tingin. Kasi talaga naman daw hindi siya marunong sa English. Sabi na, mabuti sana kung pag-usapan natin ay Tagalog. Siyempre, sana nga naman, siyempre. Puro English, puro siyempre, maluyan yun eh. Pero tingnan mo, sino yung mga problema sa kanila, mga kurakot sa kanila. Diba yun, nag-graduate ng matataas na pamantasan. Sabi nga ni Pastor Raboy, gumraduate ka ng Lasal, gumraduate ka ng UP, at gagawin mo, anong kalalabasan mo? Magnanakaw. Diba? Nasa din yung karunungan ng mga lasabi. Hindi nakakatawag kasi problema ng bayan. Sakit sa ulo ng lipunan. Pero mga nagsipag-graduate yan. Hindi ka pinag-aral ng nanay at mga tatay lo para maging problema kasalot ka ng lipunan. Kaya yun lang ang patunay ng edukasyon ay kailangan ng tao, pero ang karunungan ay hindi mo makukuha sa edukasyon. Ang sabi ng ni Theodore Roosevelt, hindi ko alam kung ilang presidente siya sa Amerika. Ang sabi niya, ang tunay na pinanggagalingan ng edukasyon ay Bible. Patuloy. Ang mamuhay ng may kalinisan ay isang karunungan. Yan ang kinatutugdan ng Panginoon. Ang sabi ng Job chapter 1 verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job? Sapagkat walang kaya niya sa lupa na sakdal at matuwid na lalaki na naratakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan. Kaya ang tunay na karunungan ay humihiwalay sa kasamaan. Doon mo makikita ang tunay na karunungan. Nakita mo ba ang aking lingkod na sakdal at matuwid? Tinawag niyang sakdal at matuwid si Job sa pagkalang ang sabi ng Roma 3:23, all have sinned. Lahat ay nagkasala. Pero sa sinabi niya ito ng Panginoon, itinubukod niya si Job. Na sila, para sinabi niya si Job na ang bukod tanging hindi nagkakasala. Amen? Bakit niya nagawa yun? Ang sabi ni Job, Job chapter 28, ang pagkatakot sa Diyos ang pasimula ng karunungan. Yun ang dapat natin. Pero walang mangmang na nasa gawain ng Diyos. Ang mga mangmang nasa labas na ayaw maging bahagi ng gawain ng Diyos. Yun ang dapat natin maunawaan. Dahil ang unang pantas, isinulat ng pinakamatandang aklat, Matthew chapter 2, verse 1.
at mayroong mga kantas. Doon munang pinanggit ang pinakamatandang aklat na hinahanap nila ay ang Misaya. Si Noah ay tinawag na matuwid. Dalawa lang sila ni Job. Ano sabi rito? Genesis at chapter 6 verse 9. Ito ang mga lahi ni Noah. Si Noe ay lalaking matuwid at sakdal noong kapanahunan niya. Si Noe umalakad na kasama ng Diyos. Sila lang po tanging parang sinabi ng Diyos na taong matuwid. Gusto niyo maging tatlo ito? O maging apat? O gawin na natin na dalawa po para kasama kayo na. Mamuhay tayo na may takot sa harapan. At sa aming pagtatapos, tandaan natin, kung wala ang Panginoon, walang Pasko. Hindi, wala. Pero hindi yun. Gusto kong doon matapos. Kung wala ang Panginoon, walang karunungan. Kaya masyadong exciting sa Pasko. Pero totoo yun, kung wala ang Pasko, kung wala ang Panginoon, wala ang Panginoon. Wala ang Pasko. Kaya may Pasko dahil nasumpungan ng Panginoon sa samsama. Pero pinakamahalaga at yun ang kitang-kita natin dito, kung wala ang Panginoon, walang karunungan. Dahil kung wala ang sanggol, walang pantas na mababasa sa Mateo. Yun ang dapat natin maunawaan. Kaya dapat natin matutunan na ang karunungan talaga'y nanggagaling ay sa Panginoon. Kaya hindi ka dapat lumalayo sa gawain ng Panginoon, sa ating Panginoon, dahil dito nanggagaling ang karunungan. Kaya sinabi ko na example si Litzeria. Mag-aandal ng training, pero nung makita niya, sabi mo kasi sa inyo, walang born again Christian na totoo na bubo. Totoo yan. Totoo yan. Lalo na mga anak ng pastor, sabi ko sa inyo, sa lahat na nakita ko, mga anak ng pastor, puro talented. 3 taon pala, dali ko bumangkas ng drama. Anak ng pastor, Vietnamese din. Grabe kung bumangkas ng drama. Ang anak ng pastor, talented. Minsan, nangaral si Pastor Ernie Rente, pastor speaking namin ng Lucera, talaga hindi ko maiwasan. Maiyak ako. Dahil ang binanggit niya, yung naging posisyon ng mga anak ng pastor. Yung sinaisip isa-isa niya sa gabinete ng Amerika, nakalagay doon, isa ang anak ng pastor at Pilipino. Yung gabinete ng Amerika, tapos nilagay doon as isa sa successful na businessman sa Amerika ay Pilipino rin at anak din ng pastor. Pinakamataling doktor, espesyalista doon, dinamit pastor. Kaya habang binabang, umiiyak ako. Kasi wala pa na isa man nakaka-graduate sa anak ko ng panahon niya. Kung iniisa-isa niya. Ini-encourage lang niya ang mga pastor na magpatuloy. Kaya kung wala ang Panginoon, walang karunungan. Exodus chapter 31 verse 3, at aking pinuspusya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at pagkakilala at kaalaman at sa lahat ng sari-sari gawain. So sa madaling salita, napakalinaw, ang karunungan ay nanggagaling sa Espiritu ng Diyos. Ano sabi dito? At aking pinuspusya ng Espiritu ng Diyos sa karunungan at pagkakilala at kaalaman at sa lahat ng sari-saring gawain. Ang tinutuloy dito yung mga lalaki ng Israel na gumagawa ng templo ng Diyos kapanahon ni Solomon. Yung mga arts na ginagawa, kung makikita nyo yung unang, ang tanong na lang doon, paano na itayo yung templo na yun? Gaganda ng mga design doon, ang arkitekto na pagkakagawa doon, makikita mo yung disenyo, makikita mo yun, yung sabi ng Panginoon, siya ang naglalagay ng karunungan upang ang tao'y magkaaroon ng kaalaman at
sa lahat ng saray-sari gawain. Ang Diyos ang naglalagay ng karunungan sa tao. Ano niyo sa totoo lang? Hindi ako kasi ng makapatan. Dahil broken family ako. Kaya sinabi ko sa kay Mrs. at saka kay Mama. Tingnan niyo naman. Kay J.R. at saka kay Mrs. Ang sabi ko, ang tatay mo, hindi masyado nakapalta. Pero daanin mo ako kahit saan. Driver, operator, dental technician, mananahi, lahat na. Welder, electrician, mekaniko. Sabi ko sa kanya, kung ako lang ay hindi na kakilala sa Panginoon kahit sa anong aspeto, kaya kong paunlarin ang buhay ko. Naibig ko sabihin to, sa dami ng alam at yung alam kong yun, galing sa Diyos. Galing sa Diyos. Ano ba ibig ko sabihin? Ang Diyos ang nagbibigay ng karunungan sa tao. Job chapter 12 verse 13, nasa Diyos ang karunungan at kakayahan, Kanya ang payo at pagkaunawa. Kaya kung hihiwalay ka sa Panginoon, sa kakukuha ng karunungan. Ang karunungan, tandaan mo, na ibinibigay ng sanlibutan, problema ang lupa. Wala akong nakita ng mga magnanakaw sa ating lipunan na ang idukit. Ang pinakamatitinding magnanakaw sa bansa natin ay puro pasado ng bar exam, ng board exam. Ako nyo? Yan ang karunungan ibinibigay na sa lipunan. Pero ang karunungan galing sa Diyos pinakikinabangan at pinupuri ng lahat ng tao. Yan. Ang usap ako sa isang simpleng pangungusap, the value of being wise. Walang kahalagahan ang karunungan mo kung yun ay nanggabali kaysa sanlibutan. Walang kahalagahan ng karunungan mo kung iwalay yan sa ating Panginoon at walang kakilala sa ating Panginoon. Magiging problema ka lang ng bansa. Pero ang kailangan natin karunungan ay ang karunungan nagmumula sa ating Panginoon sa pagkakakot sa Diyos. Hindi po natin ang ating mga ulo na musap ako sa isang simple at payak na pangungusap. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Ayaw natin tumayo, awitan natin ang Panginoong Diyos. Praise the name of Jesus. Glory, glory.
awit. Awit na ng Panginoon. Nung napakasakali ako sa unang mayroong nakakatanong. Alam mo, interesado ka sa karunungan. Pero hindi ka interesado minsan sa Panginoon. Paano mangyayari? Ang karunungan ng sanlibutan, hindi mo yung pakikinaban. Yan ay magdadala sa iyo sa kapahamakan. Yan ang dapat mong maunawa. Kailangan mo ang karunungan ng ating Panginoon. Dahil ang karunungan ng Panginoon ay nagdadala sa kapayapaan. Nagdadala sa kaayusan, sa kalinisan ng pamumuhay. Yan ang dapat mong maunawaan. Magdadala ito sa kaayusan ng buhay. Makikita mo ang mga bagay na hindi mo dapat pinipili, kinahalagahan kung mayroong kang karunungan ng Panginoon. Makikita mo ang pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao. Dahil ang tao hindi nila alam kung anong pinakamahalaga sa buhay nila. Kaya minsan ang buhay nila sinisira nila sa drugs, sinisira nila sa bisyo, dahil ang tao ay kulang sa karunungan. Ang dami kong nakilala, mga accountant, pero tapos ng droga, mga senador, mga politikong tao, pero nasa ilalim ng impluensya ng sugal, drugs, alak, pambababae, mga magtatalino sa sanlibutan. Kaya yun ang ibig ko sabihin, ang karunungan ng sanlibutan hindi magdadala sa iyo sa kaayusan. Pero ang karunungan na makukuha mo sa Diyos, pakikinabangan mo habang buhay. Hindi lang ikaw, yan din ang mag-aakay sa iyong pamilya. Kaya huwag mong tanggihan ang karunungan ng Diyos. Ang piliin mo ay ang karunungan ibinibigay ng ating Panginoon. Kaya sa oras na ito, hindi mo pa nakikilala ang Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas ng iyong buhay. Ito tamang panahon ng tanggapin mo ang Panginoon. Kaya kung hindi ka pa nakakatanggap sa Panginoon, kamangahan kita ng isang panalangin ang pagtanggap sa Panginoon. Ituloy mo ito yung iyong sariling panalangin. Sundan mo ang panalangin ito dahilan Diyos. Inaamin ko po. Nawalan ako ng karunungan. Karunungan sa pagpapahalaga sa iyo. Wala akong kinikilala mo nilayo ng katawan. Kasalanan. Kita ng lahat. Pero sa oras na ito, sawa na po ako sa kasalanan. At nais kong mabago ang buhay ko at hindi ko kayang gawin. Kaya sa oras na ito, nagpasya ako, nakagamit ka bilang aking Panginoon at nagpagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko ang aking puso. Inaanyayaan kitang pumasok sa pinakasentro ng puso at pagharian mo po ako. Isulat ko rin ang aking pangalan sa aklat ng buhay upang sa iyong muling pagmamalik, makasama mo ako doon sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakatawad sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Sa bawat isa na nakikarap ngayon kasalan ka, kung gusto mo magagdagan pa ang karunungan, kailangan natin ang karunungan. Hindi ka mabubuhay ng maayos na walang karunungan. Kaya kailangan mo sa Jesus. Amen. Kailangan mo sa Jesus. Lord of God, God ang usap ka sa puso ng iyong mga nakita nila ang kahalagahan ng pakikipagrelasyon sa iyo. God ang usap ka sa kanila. Mga bagay hindi mo kaya ipag-usap, ikaw ang mag-usap sa kanila. Mga bagay
maunawaan dahil ang salitang pantas ay unang lumabas ng ang Bisaya o si Kristo ay isilang. Kaya ang tunay na hatid ng kapaskuhan ay karunungan. Hindi layaw, hindi pakiinom, lakwat sa pinta ng laman. Ang unang hatid ng kapaskuhan ay karunungan. Pagtataglay ng karunungan at pagkilala at paghanap sa presensya ng ating Panginoon. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Amen. Minsan pa, purihin natin, masalamatan natin ang nakita. Oh, purihin natin. Maraming salamat. Praise God. Maraming salamat sa iyo. Iyala natin ang Diyos. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Oh, salamat sa iyong kabubihan, O God. Maraming salamat sa lahat ng bagay na ginagawa mo, God. O sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. God bless you po sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng ating Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Dismiss na po tayo at God bless you. Amen.